Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. May paanyaya ang Panginoong Hesus na lumapit tayo sa Kanya. Marahil ay pagod na rin tayo sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon. Pagod na rin tayo sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan at sa ating pamumuhay, sa araw-araw na routine, trabaho, uwi, trabaho ulit. Marahil ay pagod na tayo sa mga ilang bagay, at ang paalala ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kaniya at tayo ay bibigyan niya ng kapahingahan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, alam niyo po yung lingkod ninyo ngayon na nakikinig, Panginoon, sa devotion na ito at sa prayer na ito. Dalangin ko, Panginoon, na anumang kabigatan ng kanyang pinagdadaanan ay inyo po siyang pagpalain, Panginoon. Kilala ninyo ang inyong mga lingkod, O Diyos. At sa inyo lamang, Panginoon, matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Panginoon, ipahintulot po ninyo na maranasan namin ang kapahingahan na nagmumula sa inyo. Na sa oras na ito, Panginoon, ay makalapit kami sa inyo dahil wala nang iba pa na makapagbibigay sa amin ng kagalakan kundi kayo lamang, Panginoong Hesus. Purihin ka ngayon at magpakailanman. Gabayan nyo kami, Panginoon, sa morning devotion na ito. Bigyan nyo kami ng kakayahang maunawaan ang inyong mensahe sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Morning po, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Draw me near. Kanta muna tayo, mga kapatid. Father God, I've come into your presence. With all my heart I've come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace. With the passion in my heart, I desire to seek your face. Father God, I've come into your presence. With all my heart I've come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace. With the passion in my heart, I desire to seek your face. Draw me near your presence, O God. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near
Lord, hayaan niyo, Panginoon, na makalapit kami sa inyo, Panginoon, na sa umagang ito, Lord, maranasan namin ang inyong pagpapala, ang inyong pag-ibig, Panginoon, at ang kapahingahan na nagmumula lamang sa inyo. Hallelujah, Jesus. We praise you. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near to you, a loving God. I long for you. My heart worship you alone. Draw me near in your presence, O Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. Hayaan natin na tayo ay makalapit sa ating Panginoon. Alam niyo, may mga tao na punong-puno ng kalungkutan sa kanilang puso. Parang ang buhay ay walang pag-asa, walang kapag-apag-asa. Dahil ang sabi ng Biblia, sa Panginoong Hesus lang matatagpuan ang tunay na kagalakan. Merong isang awit din nila. Sa Diyos, sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang tunay na kagalakan. Kaya sa mga Kristiyano na malulungkot, laging parang walang, alam mo yung feeling alone o parang walang pag-asa, suriin natin yung ating sarili. Baka naman tayo ay dumadalo sa church dahil sa maganda yung church na dinadaluhan natin, o kaya ay dahil sa magaling yung pastor na nagtuturo doon, o kaya may mga kaibigan tayo doon, pero yung relationship naman natin sa Panginoon ay wala. Sapagkat kapag tayo ay may tunay na relasyon sa Panginoon, nagbubunga ito ng kagalakan sa puso. Na kahit may mga nagkikita kang negative things sa paligid mo, ay nagagawa mo ito na isipin na positive things. Amen? Nakikita mo yung layunin ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos at tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Kung kilala ninyo si Zacchaeus, kapag kayo ay nakadalo sa mga Sunday school or narinig na ninyo itong kwento na ito sa buhay ni Zacchaeus, isa siyang kilalanin na lang natin siya sa Matthew chapter 19. Doon natin siya kikilalanin. Matthew chapter 19 verse 1 to 10. Pakisulat niyo po dyan. Matthew chapter 19 verse 1 to 10. Kung kaya niyo pong kopyahin sa Google yung mismong Bible verse para maisulat dyan, para babasahin na lang. Maraming salamat po doon. Lipat tayo sa Lucas chapter 19 verse 1 to 2. 1 to 10. Ano ba yan? Tulog pa yata ako. Matthew chapter 19 verse 1 to 10 po. Yan, final na yan. Sino nga ba si Zacchaeus? At ano nga ba yung mapupulot natin sa kanyang buhay o makikita natin na nangyari sa kanyang buhay? Lucas chapter 19 verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zacchaeus. Merong isang tao na ang pangalan ay Zacchaeus. Mayaman siya at siya yung leader siya ng mga publikano. Yung mga publikano po, sila yung mga tao noon on that time, mga Hudyo na inuupahan ng Roman government para tumingin sa mga project ng mga Romano, ng Roman government. At isa sa kilala na trabaho ng mga publikano ay tax collector. Sila ay maniningil ng buwis. At nung panahon na yan, kapag ka ikaw ay maniningil ng buwis, yung tingin sa'yo ng mga tao ay hindi maganda. Ang tingin ng mga tao sa mga maniningil ng buwis on that time ay mga mandaraya.
mga mandaraya, mga magnanakaw, mga masasama. Yun yung turing nila, mga makasalanan. Yan yung turing nila sa mga maniningil ng buwis sa panahon nila. At si Zacchaeus yon, isang tao na pandak na siya yung overseer ng mga, alam niyo, mga tax collector. Tapos itong si Zacchaeus naman, mataas yung kanyang posisyon kasi siya yung mga tumitingin sa mga tax collector. Mataas siya, puno. Ang sabi niya dyan, verse 3, at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. So, ang sitwasyon dyan, ang Panginoong Jesus, naglalakad siya, kilala na ng mga tao ang Panginoong Jesus. Nababalitaan nila na ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling, ang Panginoong Jesus ay bumabago ng buhay, ang Panginoong Jesus ay maganda yung kanyang pakikitungo sa lahat, wala siyang itinatangi. At itong si Zacchaeus, nabalitaan niya na meron ding mga tax collector na kaparehas niya na lumalapit na rin sa ating Panginoong Jesus. Naalala niyo si Matthew? Si Matthew ay isa sa mga 12 apostle ng ating Panginoong Jesus. Ang dating trabaho ni Mateo bago siya sumunod sa Panginoong Jesus ay tax collector. Amen. Puntahan natin sa Matthew chapter saan ba yun? Hanapin ko lang. Hindi ko na isulat eh. Si Mateo ay isang tax collector. Sige. Hindi ko mahanap. Magtatagal tayo. Pero, hindi. Kailangan kong mahanap. Kailangan nating malaman na si Matthew ay tinawag din ng Panginoon. Okay. Matthew chapter 9, verse, salamat sa Panginoon. Matthew chapter 9, verse 9 hanggang sa sumusunod. Hanggang 13. Matthew chapter 9, verse 9 to 13. Si Matthew na isa sa alagad ng Panginoon ay tax collector din. Tingnan nyo. Verse 9. Umalis si Jesus sa lugar na iyon sa kanyang paglakad. Nakita niya ang isang taong ang pangalan Matthew. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Ang Panginoong Jesus, nung naghahanap siya ng kanyang mga magiging disciples, mga apostles, no? Mga tagasunod, nakita niya itong si Matthew, nakaupo doon sa sa tax booth. Kasalukuyan siyang, marahil ang term sa kanya dyan, magnanakaw eh. Kasalukuyan yung ginakampanan niya yung kanyang tungkulin. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. Kita niyo yung term sa kanila, ay yung mga publikano at mga makasalanan. So, nagtipon-tipon sila pumuntang Panginoong Jesus. Kaya kita niyo yung mga Paraseyo dito. Nang makita ito ng mga Paraseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang taong ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya'y sumagot, ang may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Kumayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ibang-iba yung trato ng Panginoon sa mga makasalanan, sa mga publikano. Yung mga publikano, di ba, tinuturing silang mga makasalanan, mga magnanakaw. Yung mga Paraseyo, sila yung mga gumaganap naman ng tungkulin na ipinapaliwanag nila yung mga laws of Moses. Alam nila yung mga batas na isinulat ni Moses at sinusunod nila ito. Yun yung mga Paraseyo, kumbaga sila yung mga makajos on that time. Sila yung mga maraming alam sa Bible, sa kasulatan ni Moses. Madami silang alam. Pero, ibang-iba yung kanilang pananaw doon sa pananaw ng Panginoong Jesus.
Ang Panginoong Hesus, sabi niya, ang may sakit ang nangangailangan ng manggagamot. Yung mga may sakit, kailangan nila ng doktor, hindi yung mga magagaling. Hindi yung mga healthy. Yung ginawa ng Panginoon dito is, inaabot niya, inuunawa niya yung mga makasalanan. Kaya sa church, mayroong minsan nakakalungkot man, may mga paraseyo sa church minsan, na kapag may dumalo na makasalanan, nakita mo na nga lang na maraming tato na pumunta sa church, huhusgahan mo na agad. Ano kaya siguro to? Ano kayang dati niyang trabaho? Siguro addict to. Okay, siguro makasalanan to. Alam niyo sa church minsan, may mga paraseyo pa rin na kung saan madali nilang husgahan yung panlabas na kalalagayan ng isang tao. Ang Panginoong Hesus, nung nakita niya si Mateo, isang publikano, isang makasalanan, tinawag niya ito. Nakita ng Panginoon yung desire ni Matthew, na kung saan ay gusto niya rin sumunod sa ating Panginoon. Kaya ikaw, kapatid, ngayon, marahil itinuturing mo din yung sarili mo ngayon na isa kang makasalanan. At masasabi mong, Lord, hindi ako karapat dapat na gamitin ninyo sa gawain. Pero kapag ikaw ay may pakiramdam na gusto mong sumunod sa Panginoon, gagamitin ka ng Diyos. At ang turing ng Diyos sa iyo ay ikaw yung tao na pwede niyang baguhin at pwede kanyang gamitin. Amen. Sana masundan natin yung good example na ipinakita sa atin ng Panginoon na more on loving. Hindi niya hinuhusgahan yung tao. Nung panahon niya, nung nagkatawang tao siya at nakipamuhay bilang katulad natin. Balikan natin si Zacchaeus, Luke chapter 19, para makuha natin yung kwento niya. So, nabuild natin yan Si Mateo ay isang tax collector, binago ng Panginoon yung kanyang buhay, naging isa sa mga 12 apostles. So marahil, itong si Zacchaeus na isang puno ng mga tax collector, na balitaan niya yung nangyari kay Mateo. Na si Mateo ay nag-resign sa kanyang ginagawa dahil gusto niyang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Marahil nabalitaan niyo na si Zacchaeus. Ngayon, habang nakaupo si Zacchaeus naman, siguro pinapasyalan niya yung mga tax collectors dahil siya yung overseers, nabalitaan niya paparating ang Panginoong Hesus. Alam niya na agad, Jesus, hindi ba yan yung nagpapagaling? Hindi ba yun yung bumabago ng buhay? Amen. Kilala niya ni Zacchaeus ang Panginoong Hesus. At verse 4. Kaya't patakbo siyang nagpunta at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. O dahil pandak siya, madami yung mga tao, balikat lang yung nakikita niya sa mga tao, umakyat siya sa sikamoro tree upang sa ganun makita niya ang Panginoong Jesus. Inabangan niya, so nauna na siya sa daan. Alam niya yung rota ng Panginoong Jesus. Nauna na siya, doon na si Zacchaeus, umakyat na siya sa puno at nakita niya na ang Panginoong Jesus. Yan na. Paparating ng Panginoong Jesus. Verse 5. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Napakaganda yung approach ng Panginoong Jesus. Sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka. Ang dami mga tao, Sabi ng Panginoong Jesus, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa iyong bahay. Nagmadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Hallelujah. Tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbubulong-bulungan. Ito. Nakituloy siya sa isang makasalanan. Uwi kanila. Tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, yung dramatize nito, ganito Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. Ganda sa yan At kung ako ay may nadaya, sino man, 4 na iba yung isa sa uli ko sa kaniya. Alam niyo yung reaksyon ng Panginoong Hesus dyan? Sabi ng Mateo, Lord, yung kalahati ng kayamanan ko, di ba napakayaman si Zacchaeus? Si Zacchaeus po pala. No? Napakayaman siya, sabi ni Zacchaeus, Panginoong Hesus,
Yung kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mga dukha. Kung may nadaya man ako, 4 times ko ito na ibabalik sa Kanya. Alam niyo ang reaksyon ng Panginoon? At sinabi sa Kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Amen? Excuse lang po Inom na lang ng tubig. Amen. Tuloy po tayo mga kapatid. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Yun yung mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung hanapin at iligtas yung mga naliligaw. Kaya kapag may nakita tayo, may kilala tayo na hindi maganda yung kanilang ginagawa, wala tayong karapatan na husgahan sila na sila ay mapupunta sa impyerno o sila ay makasalanan. Wala tayong karapatan. Ang ating tungkulin ay ipanalangin sila na sila ay baguhin din ng Panginoon, abutin din sila ng Panginoon. Kaya nababanggit ko lagi sa loob ng church, may nakikita tayo ng mga kapulaan din ng mga pastor natin o yung mga kapatiran natin. Wag tayo yung mag-focus doon. Ang focus natin ay kung may pagkukulang man ng bawat isa, ipanalangin natin sila na tulungan sila ng Panginoon. Meron yung pagmamalasakit sa atin. Ganun yung puso ng isang lingkod ng Panginoon. Puntahan pa natin sa Matthew chapter 18 verse 9 to 14. Matthew chapter 18 verse 9 to 14. Oras na ba? 6:52. Sige, dito na tayo magtatapos. Matthew chapter 18 verse 9 to 14. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at umahamak naman sa iba. Kita nyo ang mga tao na akala nila ay perfect sila, kung makapanghusga sa kanilang kapwa, akala mo ay wala silang pagkukulang o wala silang nagagawang pagkakasala din naman. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Paraseyo at ang isa na may publikano. Alam niyo na po yun. Yung Paraseyo, sila yung nagpapaliwanag sa mga sulat ni Moses at ginagawa nila ito. Yun yung mga Paraseyo, sila yung mga makadiyos. Ito namang si publikano, sila naman yung mga maniningil ng buwis. Itinuturing silang mga magnanakaw, makasalanan ng lipunan. So, nakatayo ang Panginoong Jesus, ipinapakita niya, pinapaliwanag niya sa mga alagad niya, o ito, may isang Paraseyo, may isang publikano. Kita niyo kung anong mangyayari. 11. Tumindig ang Paraseyo at pabulong na nanalangin ng ganito. Yung Paraseyo munang nag-pray. Siguro nasa loob ito ng church. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Yan. Alam niyo, pinaparinggan niya dito yung yung publikano. Nakikita niya yung publikano andun sa tabi niya. Nagpipray silang dalawa. Tapos sabi niya, hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya. O kaya katulad ng publikanong ito. Diyon, may illustration pa siya. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lang makatingin sa langit, kundi dinadatkukan ang kanyang dibdib. Ganito. At sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Magkaiba sila ng prayer. Pareha silang nagpipray, pero yung isa naman ay minamaliit niya yung kanyang kapwa-tao, ipinapalagay niya na higit siya kaysa sa iba. Ganun na ganun po tayo kapag hinuhusgahan natin yung ating kapwa, binabanggit natin na tayo ay mas higit sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyo ipalagay na kayo higit sa iba. Ipalagay niyo nga na
Sila ay mas mabuti kaysa sa iyo. No? Okay, punta natin mamaya yan. At yung publikano naman, dinadagukan niya, Lord, ako po ay isang makasalanan. No? Sabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, itataas ka ng Panginoon. Amen po ba? Huwag mong ipalagay. Sige, punta na nga natin yan, Philippians chapter 2 verse 4. Philippians chapter 2 verse 4. Atras tayo sa 2. Philippians chapter 2 verse 2. Kung gayon lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong mataniyang. Bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Yun yung tunay na pagpapakumbaba. Huwag mong ipalagay na ikaw ay mabuti kaysa iba. Verse 4, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ang Panginoon ay nais niya na tayo na naniniwala na merong Diyos ay tama yung puso natin sa paglilingkod. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Lagi tayong lumapit sa ating Panginoon at kilalanin natin kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang Panginoong Hesus ay nag-set ng examples para sa ganon ay gayahin po natin, mga kapatid. Tayo din ay mga makasalanan. Tayo din ay maraming pagkukulang sa Panginoon. Kaya tulad ng panalangin ng publikano na yon, dinadagukan niya yung kanyang sarili, Lord, ako po ay makasalanan. Ako po ay hindi karapat-dapat, Panginoon. Lord, turuan niyo po ako na sumunod sa inyo. Kinalugdan ng Diyos. Amen po ba ang mga nagpapakababa? At kapag kayo ngayon ay nahihirapan sa inyong mga pasanin, paanyaya ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Marahil si Mateo on that time, pagod na rin siya na hinuhusgahan ng mga tao, na sinasabihan siya na siya ay makasalanan, siya ay magnanakaw. Alam niyo po, mayaman si Mateo. Napakayaman niya. Kasi noon, ang maging tax collector ka lang, mayaman ka na eh. Ikaw pa yung overseer ng mga tax collector. Abay, napakayaman mo nun. Pero nakita ni Mateo na yung kayamanan, hindi yun yung nagbibigay ng kapahingahan sa tao. Hindi yun yung nagbibigay ng kagalakan sa tao. Alam niyo po kung kanino lang? Sa Panginoong Hesus mo lang matatagpuan ang tunay na kagalakan. Ang kagalakan ay sa Diyos lamang pala matagpuan. Amen. At pagod na si Mateo, walang nagmamahal sa kanya, walang nagmamalasakit sa kanya, wala siyang kapahingahan, walang peace, walang joy, walang love. Kahit na siya ay napakayaman. Kaya nung dumating, may pagkakataon na makilala niya ang Panginoong Hesus, tinanggap niya ito sa kanyang puso. At sabi niya yung kayamanan niya, walang halaga yan. Yung kalahati, Lord, ibibigay ko sa mahirap. Kung may nadaya man ako, Lord, ibibigay ko ng 4 times. Nakita ni Zacchaeus na ang Panginoong Hesus ay higit sa kayamanan. Aanhin ang yaman sa mundo kung wala naman ang Diyos sa buhay mo. Amen. Ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Darating yung panahon na haharap tayo sa luklukan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at kung paano ka naglilingkod sa Panginoon. Last na nga lang mga kapatid, may naisip pa akong isang verse. Pahayag chapter 3 verse 5.
Last na lang po ito. Pahayag chapter 3 verse 5, ang magtatagumpay ay darang tamdin ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Sabi dito na kilala ka ng Panginoon at sa harap ng Ama ay kikilalanin ka ng Panginoon. Kaya alam mo yung nung sinabi ng Panginoong Hesus, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pinangalanan niya si Zacchaeus. Kilala niya yung pangalan ni Zacchaeus. At ikaw din na naglilingkod sa Panginoon ay kilala ka rin ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sana po ay patuloy na tanggapin natin yung salita ng Panginoon. Minsan masakit po ito kasi sabi ng salita ng Diyos na para itong tabak na magkabilay talim. Hayaan nyo na baguhin tayo ng Panginoon. Itama niya yung puso natin sa paglilingkod. Hindi lang tayo dumadalo sa church. Hindi lang tayo tinatawag ng mga Kristiyano sa pangalan, kundi nakikita yung pagbabago ng buhay natin. No? Yung tanong ni Pastor Gerald nung kahapon sa Sunday service namin dito sa Church of Christ Taiwan po. Sabi niya na, paano po makikita na lumalago yung church? At merong isang sumagot na, Pastor, kapag po nababago yung buhay ng naglilingkod sa Panginoon. Yung mga membro ng church ay nababago yung kanilang buhay. Amen? Wala ito sa laki ng building o yaman o laki ng pondo ng organisasyon na inyong dinadaluhan. Ang tunay na paglago ng isang church ay nakikita sa buhay ng isang Kristiyano na babago. Lumalawak yung pangunawa, nawawala yung pagiging judgmental, at mas nananaig yung pag-abot tulad ng Panginoong Hesus. For the Son of Man came to seek and save what was lost. Amen po ba mga kapatid? Purihin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa bagong umaga, buhay na pinahiram niyo po sa amin, Lord. Hayaan niyo na maalala namin lagi na life is short. At makapagpasalamat kami sa pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa inyo. Purihin ka sa buhay ng bawat isa na nakikinig ng inyong mga salita, Panginoon, at willing na isabuhay ito, O God. Purihin ka, Panginoon. Lord, kilala niyo po ang bawat lingkod ninyo. Alam niyo ang pinagdadaanan ngayon ng mga anak ninyo. Mga pagsubok sa buhay, Panginoon, mga kabigatan, karamdaman, kalungkutan, may mga lingkod ninyo, Panginoon, na lumuluhan na lang sa tabi. May mga silent battles sila, Panginoon. Hindi nila masabi sa iba, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan. But Lord, you are our God who knows our problems, O God. Para kayong guro na kapag nagbibigay kayo ng exam, Panginoon, sa mga estudyante, O God, ay alam na ng guro yung sagot, pero gusto niyang matuto yung mga estudyante, O God. Lord, kapag binibigyan niyo kami ng pagsubok, alam niyo na yung sagot, Panginoon. Kapag kami may mga sitwasyon na pinagdadaanan, alam niyo na, Panginoon, kung paano niyo kami tatawid. Kayo ang Diyos namin na Alpha and Omega, the beginning and the end. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Kilala ninyo ang inyong mga anak at alam ninyo kung paano niyo kami bubuhatin, kung paano niyo kami, Panginoon, ilalagpas sa mga pagsubok namin pinagdadaanan, Lord. At gagawin nyo kaming maging higit, Panginoon, ng mga lingkod ninyo kaysa kahapon. Unti-unti ay nababago. Lumalawak yung pag-ibig sa kapwa-tao. Lumalawak yung pag-unawa, Panginoon. At natututunan naming magpatawad sa mga tao na nakagawa ng hindi maganda sa amin. Dahil kayo na Diyos namin ay pinatawad nyo din po kami, Panginoon. Even though we are not worthy of your forgiveness, you forgive us, O God. You forgave us and you love us, O God. Thank you, Lord, for being our best example to follow. Thank you, Jesus. Purihin ka. Purihin ka. In Jesus' name, we pray all these things. Amen and amen. Hallelujah. Jesus. Purihin ang Panginoon. Alam niyo kung meron man tayong pinaka-the best na prayer, yung hindi tayo malayo sa Panginoon. Mga kapatid, kumusta na yung buhay ninyo ngayon? Gaano na kayo kalayo sa Panginoon?
tulungan tayo ng Panginoon na makapag-stay sa Kanya kasi alam niyo po, wala nang hihigit pa sa kagalakan na mararamdaman mo kapag totoong kilala mo ang Panginoon. Wala na. Kayamanan sa mundong ito, katanyagan, trabaho. Ano yan kapag ka nagkasakit ka, pwede kang palitan sa trabaho mo. Kaibigan, maaari kang iwan ng kaibigan mo. Pero ang Diyos never kang iiwan. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Kaya lagi nating prayer na, draw me near. Hallelujah. Draw me near in your presence, oh God. Hallelujah. Draw me near to you, our loving God. I long for you. My heart worship you alone. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you. My heart worship you alone. Draw me near in your presence, O Lord. Hallelujah. Ito lang masasabi ko mga kapatid, huwag kayong lumayo sa Panginoon. Lagi ninyong piliin na lumapit sa Panginoon, na kilalanin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya yung Diyos na magbibigay sa iyo ng tunay na kapahingahan at sa Kanya lang matatagpuan ang tunay na kagalakan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Blessed Monday morning sa bawat isa. Purihin ng Panginoon.